March 2001. Bella, tanggapin mo tong singsing, sabi ni Jake. Nagulat si Bella sa alok nitong iyon. Miyembro ito ng basketball varsity team ng eskwelahan nila at campus heartthrob. Kaklase niya ito at kaisa-isang lalaki na malapit na kaibigan niya. Nagbibiroan silang dalawa dahil pareho silang nabobore sa farewell party ng klase nilang ang 4 de Masalang. Nagkakaintindihan silang dalawa dahil pareho sila ng hilig, mapa sports, online games at movies, kaya marami silang napapag-usapan. Hindi niya alam kung bakit, pero napunta sa seryosong usapan ng biroan nila. Mabuti na lang at walang nakarinig sa pag-uusap nila dahil sigurado siyang tutuksuhin silang dalawa. Bakit naman? Natatawang tanong niya, pero lihim na kinikilig. Matagal na siya may gusto rito. Ngunit hindi niya masabi dahil nahihiya siya. Sikat kasi ito sa eskwelahan nila, samantalang isa lang siyang nobody. Hindi mo naman ako girlfriend. At saka hindi mo rin naman ako nililigawan, Jake. Nanatili itong tahimik, pero nakalahad pa rin ang palad. Tiningnan lang niya ito si Sing. Bigay pa sa akin niya ng mami ko. Sige na, regalo ko sa'yo. Farewell gift ko sa'yo. Maghihiwalay na kasi tayo kaya kailangan ng remembrance, sabi nito. Tiningnan niya ito. Mukha naman itong seryoso. Wala ang pamilyar na ngiti sa abuhin mga mata nito, kaya siguradong seryoso nga ito sa ginagawa nito. Kukunin sana niyang singsing ng matabig niya ito ng kamay. Nahulog ang singsing at nagunahan pa silang kunin iyon. At imbes na ang singsing ang mapulot ni Jake, nahawakan nito ang kamay niya. Natigilan siya dahil parang may dumaloy na kuryente sa kamay niya at nagkatinginan silang dalawa. And the world ceased to exist. Pakiramdam niya, sila lang ang nag-e-exist sa mundo ng mga sandaling iyon. Uy, si Jake saka si Bella. Tingnan nyo. Sige na, kiss na kayo. Kiss! Dahil sa tuksuhan na iyon, biglang natauhan si Bella na lumayo siya kay Jake. Tumakbo agad siya palabas at pumunta sa CR para pagtakpan ang pagkahiya niya. Jeez, what was that? Bakit parang wala na siya sa sarili niya kanina? She placed her hand over her chest. She couldn't control the erratic beating of her heart and she could still feel the warmth of Jake's hand on hers. And in an instant, she made a decision. Sasabihin niya na rito ang nararamdam niya, na may gusto siya rito. She couldn't let this chance pass. Baka mawala na siya ng pagkakataon dahil pupunta nito ng Spain para doon ipagpatuloy ang pag-aaral nito. Masayang lumabas siya ng CR. Pabalik na sana siya sa classroom nang makita niya si Jake na nakatayo sa likuran ng building nila. Mukhang may kausap ito roon. Sinundan niya ito. Andrea, I love you. Napahinto siya sa paghakbang. Biglang binundol ng kaba ang puso niya. Narinig niya ang mahinang tawa ni Andrea, the campus sweetheart. She was the epitome of beauty, modesty, and grace, and she came from a well-to-do family. Kaya naman ang lalaki sa kanilang eskwelahan ay hindi magkadamayaw kapag dumara nito. Pero mas ipinagtataka niya ay ang sinabi ni Jake. Narinig ko yung nangyari kanina. Binigay mo raw yung classmate mo ng singsing. May gusto ka sa kanya? Tapos sa akin ka mag-I love you? Ano yun? Joke? Wala akong gusto sa kanya. Mali lang ang interpretation nila. Saka bakit ko papatulan ng isang plain-looking nerd na katulad niya at ipagpapalit sa isang magandang babaeng tulad mo? Believe me, Andrea, I love you. Natigilan si Bella. Nerd? Plain-looking? Pakiramdam niya ay parang piniga ang puso niya sa sinabi nito. Tahimik na tumalilis siya para hindi mapansin ng dalawa. Bumalik uli siya sa CR at doon ibinuhos ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. She wouldn't forget this farewell party. She really bid farewell to hurt her heart. 10 years later. Bruha ka? Umuwi ka na? Nasaan ka? Inilayo ni Bella ang cellphone sa tainga niya sa lakas ng tiling ni Fawn. Isa sa mga matalik niyang kaibigan. Matagal na rin mula nang huli silang mag-usap dahil sa Singapore siya nagtatrabaho bilang isang animator. Masyadong hectic ang mga schedule kaya kapag umuwi siya sa bahay niya ay natutulog na agad siya. Her dream to work for a prestigious animation company had been fulfilled, so she decided to come home. Baka kasi makalimutan na ng mga magulang niya na may anak pala mga ito na kasing ganda niya. Napangiti siya sa sariling biro at lumabas ng airport.
Hoy, nakikinig ka pa ba? Untag ni Fawn sa kanya. Oo naman. Ano nga sinasabi mo? Biro niya rito. Namiss kasi niya ito ng husto. Kachat na naman niya ito sa Facebook minsan. Kaya lang, iba talaga ang feeling kapag naririnig niya ang boses ng kanyang kaibigan. Sampalin kaya kita riyan? Tumawa lang siya. Nagpatuloy pa si Fawn. Oh, kailan mo naman kami lilibre ni Fiel? Aba, may dolyares ka na ah. Level up ko na sa amin. Di naman namin makare ang powers mo. Saka na. Uuwi muna ako sa bahay. Baka makalimutan ni mama na may anak siyang kasing ganda ko. Bago pa ito makapagkomento, ay nagpaalam na siya dito. Bruha, sasakay pa ako ng taxi. Kita na lang tayo riyan. Sige, bye. Bye, pasalubong ko ha. In-off na niya ang cellphone at nag-abang ng taxi. Hindi naman siya nahirapan. May nakita na naman siya at pinaran niya iyon. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto sa backseat ay may lalaki nagbukas ng pinto ng passenger seat at sumakay roon. What? Ang damuho. Inunahan ako? Naningkit ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Wala na yatang gentleman na nag-i-exist sa mundo. Handa na siyang magirahe ng walang hiya nang bumaba ito ng taxi. Ngayon lang niya na-realize na mas matangkad pala ito sa kanya. Nakatingala siya rito dahil may kaliitan siya. Nakasuot ito ng sunglasses kaya hindi niya makita ang mga mata nito. But she had to admit, gwapo ito kahit naka-sunglasses ito. His hair was completely black and slightly long at natatapakan ng ibang parte ng mukha nito. Matangos ang ilong nito at mamula-mula mga labi. He also stood proudly and was so full of confidence. Her heart skipped a bit. Hindi niya inakala makakakita siya ng ganitong kagwapong nilalang pagtapak uli niya sa bansang kanyang sinilangan. Nilapitan siya nito at binigyan siya ng pera. Iniinsulta ba siya ng dumuho? How dare he? Bumaba ng 11 puntos ang level nito sa kanyang manly scale. Miss, I'm really sorry about this. Hingin pa umanhin nito. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataong magsalita. I'm late for a meeting. I hope you understand. Importante lang kasi para sa akin ang meeting na to. Dito nakasalalay ang buhay ng kumpanya ko. Kumuha ito ng calling card mula sa bulsa ng pantalon. Here's my number. Call me if you think the money is not enough. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya nito at sumakay uli sa taxi nang marurot paalis. Hindi pa rin siya makahuma sa nangyari. Wala pang lalaki na nang insulto ng ganun sa akin ng talambuhay ko. Walang hiya siya. Magduro siya. Tikman niya ang galit ni Bella Monique Esquivel. Nang gigigil na sigot niya. Tiningnan niya ang calling card na ibinigay ng lalaki. Jake Mark Aguelo? President Aguelo Distillers? She stiffened. Jake? Jake Aguelo? That guy? Hindi siya makapaniwala. Kauuwi pa lang niya ng Pilipinas. Nakita kaagad niya ang lalaking naging dahilan ng kanyang unang pagkabigo. And damn, malaki na ang pinagbago nito mula nang huli sila magkita. Kung noon ay cute lang ang description na kay Jake, ngayon ay hindi na siya sapat na salitang para iyon. Sinfully handsome was the right term. Pero kung ganun kalaki ang pagbabago na itsura nito, parang wala nagbago sa ulagali nito. Selfish pa rin to. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay. Humanda talaga to sa kanya. But he was so handsome, kaya hindi niya makalimutan ang ginawa nito sa kanya. Ipiniling niya ang kanyang ulo. Dapat siya magalit dito. But he really was handsome. Gustong matawa ni Bella sa reaksyon ng pamilya niya. Maang na nakatingin lang ang mga ito sa kanya na parang hindi makapaniwala na dumating na siya. Hey, parang naman kayo nakakita ng multo. Napakamot na lang siya sa ulo. Nang makabawi ang mga ito at dinumog siya, masayang masaya siya na nakauwi siya sa kanilang pamilya. Magandang mamasyal sa Singapore, pero hindi niya ma-appreciate yun dahil mag-isa lang siya. Malungkot doon dahil mag-isa rin siya nagsiselebrate ng kanyang birthday at hindi niya kasama ang mga ito sa espesyal na okasyon. Kaya nang bigyan siya ng bakasyon ng kanyang boss, hindi na niya iyon pinalampas. Kamusta ang Singapore ate? Tanong sa kanya ng kapatid niyang Brianna. Nasa loob na sila ng bahay at kasalukuyan nagmemerienda. Hinahalungkat nito ang gamit niya at pinaghihiwa-hiwalay ang matipuhan at ang ayaw nito. Ibang klase talaga ang kapatid niyang to. Mas inuna pang batiin ang mga gamit niya kaysa sa kanya. Singapore pa rin. Walang ipinagbago. Singkit pa rin mga tao ron.
Sagot niya at inamnam ang kapeng tinimpla ng kanyang ama. Hindi siya marunong magtimpla ng masarap na kape, kaya ito ang pinagtimpla niya. She missed her simple heaven. Wala ka bang nakitang Fafa? Cute ang mga chinito, di ba? Tanong uli ng kanyang kapatid. Nakita niyang nakuha nito ang bag na pinaglalagyan niya ng mga gadget niya. Saglit pa ay nagsimula na itong pakialaman ng nakalumbat na iPad. Wala namang cute doon. Chinito pero hindi cute o gwapo. Saka ang mga gwapo ron, take na. The image of Jake Ruguelo flashed through her mind. Napaismid lang siya. Walang gwapo o hindi ka lang makapag-move on kay Jason mo? Tanong pa rin ito. Aray ko. Kinalimutan ko na nga ang kinayupak na yun. At ang iPad ko. Babush. Anong hindi makapag-move on? Tumigil ka nga riyan. Naiinis sa wika niya. Lalo niyang naalala ang ginawa ni Jake sa kanyang kanina. Ate, 10 years na yun. Panggagatong pa ni Brianna. Saka hindi naman naging kayo. Kaya huwag ka na maging bitter dyan. Bago pa siya napikon sa kapatid niyang artebida, pinigilan na ito ng kanyang ina. Brianna, tumigil ka na nga sa pang-aalas ka sa kapatid mo. Nandito nga siya para magbakasyon. Tapos inaasar mo naman. Binilatan niya to. Inirapan naman siya nito at nagtakbong pumanhik sa silid nito. Dala ang kanyang pinakamamahal na iPad. Kumusta naman ang trabaho mo ron, Bella? Tanong ng kanyang ina. Sa 3D department ako napadpad. Marami pong trabaho, ma. Grabe, nakakadrain ng utak. Buti na lang marami akong notes sa klase noon at notes galing kina Fiel. Kung hindi, maaga ako mapapatalsik sa trabaho. Mataas pa naman sila magpasahod. Sagot niya, saka natawa ng bahagya. Napailing na lang ito. Pumayat ka na ng husto, anak. Kumakain ka ba ron? Tanong ng kanyang ama. Siyempre naman po. Puro noodles lang kinakain ko ron pa. May rice meal naman, kaya lang mas masarap pa rin ang pagkain Pinoy. Ninitian niya ang kanyang mga magulang para mapalis ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. Hindi kasi sila masarap magluto, hindi tulad ng papa ko. Tumayo siya at niyakap ang kanyang mga magulang. Prente nakaupo si Bella sa sofa habang pinagmamasdan ang maluwang na sala nila. Hindi niya akalaing malaki na bago sa bahay nila mula nang umalis siya papunta sa Singapore 6 na taon ang nakakaraan. She had graduated with honors noong college at nakatulong iyon kaya madali siya natanggap sa trabaho. At nang makaluwag na siya roon ay pinadalhan niya ang mga magulang niya. Alam ng mga magulang niya kung saan gagamitin ang perang ibinigay niya. May maliit na karendarya na naipundar ang mga ito. Naipaayos din ng mga ito ang bahay nila at napaaral ang mga kapatid niya. Bella, may bisita ka. Sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng bahay. Lumabas siya para salubungin ang bisita niya. Napangiti siya na makita ang mga bisita niya. Sina Fiel at Fon. Matalik na kaibigan niya ang dalawa noong nasa kolehiyo pa sila. Nakaupo ang mga ito sa bakanting upuan sa karendarya ng kanyang ama. Nilapitan niya ang mga ito. Bella dear! Tumayo si Fiel at niyakap siya. Nang maghiwalay sila ni Fiel, si Fon naman ang yumakap sa kanya. Namiss kita. Kinurot siya nito sa pisngi na maghiwalay sila. Hinimas niya ang nasaktang pisngi. Naman Fon, may pisngi naman. Bakit yung akin pa kinurot mo? Nagmamaktol na sabi niya rito. Umupo siya sa isang silya malapit sa mga ito. Tumawa ito. Ang cute mo kasi eh. Iisang kurso ang kinuha nila sa kolehiyo kaya nagkakilala sila. Pero iba-iba ang paraan kung paano niya nakilala mga ito. Una niya nakilala si Fiel dahil magkatabi sila sa upuan sa klase. Ito ang pinakamatangkad sa kanila at pang Miss Universe ang ganda. Kaya lang, isa itong dakilang bitter, lalo na sa pag-ibig. Meron naman itong manliligaw pero hindi nila maintindihan kung bakit ito ganoon. Ito kasi ang palagi may negative na sinasabi sa mga natitipuhan niyang gaya ni Fon. Pero minsan hindi naman ay nahahawa sila sa kabitaran nito. Mag-isa lang ng si Fon kaya nilapitan nila ito. Ito naman ang hopeless romantic sa kanila. Kung si Fiel ay palaging negative, ito naman ang palaging positive. Ito ang nag-encourage sa kanya kung may nagugustuhan siyang lalaki na hindi papapas sa panlasa ni Fiel. Ito rin ang kasama niya mag-boy hunting sa mga fiesta at party na dinadaluhan nila sa iba-ibang lugar. Ang mga ito naging takbuhan niya tuwing may problema siya. Maaasahan ng mga ito kung kailangan niya ng advice, positive man o negative.
Ang mga ito rin ang nagsisilbing konsensya niya sa lahat ng pagkakataon. Palaging hati ang opinyon ng mga ito, but at least she saw that there were two sides to everything. Thanks to her friends and their unending support. Tumigil ka nga riyan, may bayad yan sigurado. Napansin niyang tama siyang dahil ngumiti ito ng pagkatamis-tamis, gaya ng ginagawa nito ng pag-aaral na sila. Kung gusto nitong hingin sa kanya, napailing na lang siya at pumasok sa bahay nila. Kinuha niya ang pasalubong niya para sa mga ito. Paglabas niya, inagaw agad ng mga ito ang pasalubong niya. Napakamot siya sa ulo nang bumalik ang mga ito sa upuan para hindi siya nakita. "Thank you, Bella," ani Fon. "Ang bait mo talaga," sabi naman ni Fiel. Nakakalimot talaga ang mga ito basta binigyan ng regalo. Napangiti siya. Wala talaga yung pinagbago mga ito kahit ilang taon nang lumipas. Lumapad ang pagkahangiti niya nang umawang ang bibig ni na Fiel at Fon. Tumingin pa ang dalawa sa kanya na tila hindi makapaniwala sa kanya. "Oh, anong problema? Ayaw niyo ba?" Natatawang tanong niya. Nagulat pa siya nang yakapin siya ng mga ito. "Darling, hulog ka talaga ng langit," sabi ni Fiel. "Matagal na ako naghahanap ng ganitong pen tablet pero wala akong mahanap. Thanks a bunch." "I really love you, Bella. Thank you talaga," sabi naman ni Fon. "Dapat ipinadala mo na lang to. Pinahirapan mo pa ako ng 3 taon sa pagtsatsaga sa mouse ko." Nagkatawanan silang tatlo. It felt so good to be back home. Masaya siya makapiling uli ang kanyang pamilya at ang mga kaibigan niya. Hindi talaga niya ipagpapalit ang mga ito sa kahit anong bagay sa mundo. Kahit sa 100 ng iyong mga paboritong game na CD niya. Hinilot ni Bella ang batok niya. Kanina pa siya nagdodrawing. Ngayon na lang siya nakahawak ng lapis dahil kadalasan sa computer siya gumagawa ng 3D characters na gagamitin ng ibang department para ipalabas sa mga pelikula. Pinagbasdan niya ang gawa niya. Pwede na niya itong i-trace ng ink. I-scan niya yon para makulayan sa computer. She sighed. First love niya ang pagguhit. High school siya nung una siya nagkaroon ng hilig sa pagdodrawing dahil sa panonood ng anime. Tinuruan niya ang sarili at hindi nagtagal ay nahasa na ang galing niya. Naalala pa niya ang madalas sa pagkakaroon ng stiff neck dahil sa matagal na oras sa pagyuko at ang pagkangali ng braso niya. Mula noon nakatanggap siya ng papuri sa galing at sa ibang tao, lalo na kay Jake. Si Jake, naalala niya ang damuhong ng agaw ng taxi na dapat isasakyan niya. Gaganti nga pala siya dito. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at kinuha ang wallet niya. Hinugot niya mula roon ang calling card na ibinigay sa kanya ni Jake. Naiinis siya rito dahil hindi siya makapaniwala na hindi siya nakilala nito. Wala naman halos ipinagbago ang itsura niya, maliban sa hindi na niya isinusot ang salamin niya. Hindi na siya tumangkad mula nung high school siya, kaya nanatiling 5 feet 1 inch lang ang height niya. Kulot ang buhok niya at kayong manggi pa rin ang kulay ng balat niya. Wala naman siyang ipinarotok sa katawan niya, kaya malabong hindi siya makilala nito. Sa kanilang dalawa, ito ang mas maraming ipinagbago. Dati na itong matangkad, pero mas tumangkad ito ngayon. Wala na ang cute na Jake Raguelo na tinitilian niya sa kanilang eskwelahan. Bagkus ay pinalitan nito ng ubod ng gwapong lalaki na pwedeng talbugan ng mga modelong tatabi rito sa ganda ng katawan nito. She stared at his calling card. Habang binabalibaligtad niya iyon, ay may nabuong plano sa isip niya. Napangiti siya. Makakaganti na siya rito. Dinampot niya ang cellphone at dinayal ang numero. It was a busy day for Jake. Kalitkwanan ang ina-attenda niyang meeting dahil katapusan ng buwan at kailangan ng assessment sa kalagayan ng kumpanya niya. Wala siyang panahon sa kalokohan and unfortunately, wala siyang panahon para sa babae. He sighed. Pagkatapos ng hectic na schedule niya, magre-relax siya sa Isla Agni. Sumandal siya sa kanyang kinauupuan at bahagyang hinilot ang kanyang sentido para mawala ng kaunti ang pagod niya. Ilang sandali pa ay abala na uli siya sa pagpirma ng mga kailangang dokumento nang pumasok ang sekretarya niya. "What's that, Dahlia?" Tanong niya rito. Sir, may delivery po uli para sa inyo," sagot nito. Sakala niya napansin ang daladala nitong 3 kahon ng pizza. Kumunot ang noon niya. "Again?" Diskumpyadong sabi niya. Pakiramdam niya ay may mas napagod siya sa balitang iyon ng kanyang sekretarya. Napakamot na lang ito sa ulo at lumapit sa mesa niya. He sighed. Wala na rin siyang magagawa.
This has been going on for a week now. Noong una ay okay lang sa kanya. He could pay the bills anyway. Pero habang tumatagal ay naiinis na siya. Sino kayang siraulong may gawa niyon? If that person wanted to destroy his company, dapat mas malaki ang damage siya gagawin nito. At hindi ang bulsa niya ang pinupunteriyahin. Wala naman itong mapapala dahil bawat segundo lumilipas ay mas nadadagdagan pa ang kayamanan niya. Okay, just leave it there. Nauubusan na siya ng pasensya. Bago pa lumabas ang private office niya si Dahlia, ay ibinigay niya rito ang isang kahon ng pizza. That's for you. Ngumiti ito at nagpasalamat sa kanya. Palabas na ito nang makita niyang papasok naman ang pinsan niyang si Brayden. Wow, gusto ko rin ng pizza. Napatingin ito sa mesa niya. Nakita nito ang kahon ng pizza at agad na binuksan niyon. Ni hindi man lang siya inalok nito. Naamoy niya ang pizza at hindi na rin niya napinigilan ang sarili. Kumuha siya ng isang slice at kinagatan niyon. Tutal ay para talaga yun sa kanya. Bakit ka nga pala nandito? Tanong niya kay Brayden. Hindi ba pinagtataguan mo pa si Tito Lorenzo? Kapag nalaman niya nandito ka, siguraduhin malilintikan ka. Alam ko, kaya lang gutom na ako. Hindi ako makahanap ng matinong trabaho. Paano? Nasa dyaryo ang mukha ko. Hinimas nito ang baba nito. Mahaba na ang balbas nito at medyo magulo ang buhok nito. Malaki ang binago nito sa sarili para lang hindi ito matunto ng ama nito. Noon ay halos linggo-linggo ito nagpapagupit at asiwa ito kapag may tumutubong facial hair. Nababawasan daw ang apil nito kapag may unpleasant hair sa mukha nito. Minsan talaga hindi niya ito maintindihan. Bakit nga pala ayaw mong pamahalaan ang business nyo? At nang matigil na kahahabol sa'yo ni Tito. Pati ako naririndi na sa katatanong sa'yo. Araw-araw akong tinatanong kung nasa bahay ka. Kumuha uli siya ng isa pang slice ng pizza. Nagkibit balikat lang ito. Napakunot noo ito nang mapatingin ito sa isa pang box ng pizza na binalingan siya. Insan, hindi ka pa naman kakatayin sa lagay na yan. Katapusan lang ng buwan, hindi pa katapusan ng mundo. Tumayo ito at pumunta sa personal refrigerator niya. Dahil sa sinabi nito, bumalik ang inis niya sa taong ginagamit ang pangalan niya. Tumigil ka nga riyan, hindi naman talaga ako umorder ng pizza. Sabi ng sekretarya ko tumawag daw ako at nagpa-deliver ng pizza. At 3 pa. Brayden, sa tingin mo, mauubos ko na ang lahat ng yan? Natawa lang ito. Saka lumagok ng beer na kinuha nito sa personal refrigerator niya. Hey, easy ka lang. Pikon ka talaga, huwag ka na magalit. Inalok siya nito ng beer para tumanggi siya. Ibinalik nito yun sa personal refrigerator. Mabuti nga't naisipan ng taong yun na padalhan ka. At least, may nakain ako, hindi ba? Dumighay ito. Salamat sa kanya. Napailing na lang siya. Palagi nga palang nakikita nito ang brighter side of things. Kahit medyo tagilid ang katwiran nito, kapag inulit pa nito taong iyon ang ginawa niya, malalagot na talaga siya sa akin. Ibabalik ko sa kanya ang ginagawa niyang to. Sasagot pa sana ang pinsan niya nang pumasok uliro na sekretary niya. Nahahalata niya ang pagkabagabag sa mukha nito. He didn't like the look of it but he stayed calm. What is it, Dahlia? Tanong niya rito. Sir, may delivery po uli. Napangiwi ito. Nagkatinginan sila ng pinsan niya. Binalingan niya si Dahlia. Galing saan? Sa Love Restaurant, sir. Halos umusok ang ilong niya sa galit. Napasipol naman si Brayden at si Dahlia mukhang malapit nang himatayin sa sobrang putla. Alam nito ang ibig sabihin niyon. Love Restaurant was a high-end restaurant owned by beautiful socialite Naomi Aragon Marquez. May kamahalan mga pagkain doon at kahit ang kayang-kaya niyang mga presyo ay hindi siya madalas nagpupunta roon. Napadpad lang siya roon kapag gusto niya magpa-impress sa babaeng nililigawan niya at kung may date siya with his girlfriend. He courted Naomi once, but she had turned him down flat. May gusto na pala ito sa kaibigan ng kapatid nito at hinintay lang na ligawan nito ang lalaki. Tinanggap niya ang kanyang pagkabigo at maging magkaibigan na lang sila ni Naomi. Anong pagkain? Tanong uli ni Dahlia. Lobster, thermidor, and love special pasta, sir. Sagot nito. Nasapon niya ang kanyang noo. Ang mga iyon ang ilan sa mga special cuisine ng naturang restaurant at masasabi niyang isa sa mga paborito niya. Isa rin ang mga iyon sa pinakamahal na pagkain doon. Wow! Lobster! My favorite!
sabi ni Brayden saka bumaling sa kanya. Jake, akin na lang ang lobster, sa'yo na ang pasta. Dalhin mo na rito, Miss Dahlia. Utos nito sa sekretarya niya na agad namang tumalima. Pagbalik ng sekretarya niya ay napatingin siya sa pagkain. Sa tingin niya ay good for 5 persons sa mga yon. Considering the price, well, may kamahalan naman, pero kaya niyang bayaran yon. Ang hindi lang niya matanggap ay kung magpapatuloy pa iyon, siguradong hindi lang yun ang gagawin ng taong yun sa kanya. Baka mas malaking perwisyo ay dulot nito sa kanya sa mga sumunod na araw. Brayden, tumawag ka nga ng private investigator. Ngayon na. Nanggigigil na utos niya rito bago pa man ito malapitan ng pagkain. Hindi na siya nag-aaksaya ng panahon at pera sa kalokohang iyon. Enough was enough. It was high time he thought that personal lesson he or she would never forget. Masayang-masaya ang pakiramdam ni Bella. Isang linggo na lumipas mula nang padalhan niya si Jake ng mga pagkain in-order niya galing sa iba't ibang restaurant na tinawagan niya. She called it sweet revenge dahil ito naman ang makikinabang sa ginawa niya at sa tingin niya ay sapat na ang ginawa niya para matuto ito. Dapat na ma-realize nito kung gaano siya naiinsulto sa ginawa nito nung magkita sila mula sa airport. Nanumbalik sa alaala niya sinabi ni Naomi Marquez, ang may-ari ng Love Restaurant, nang tumawag siya nung isang araw para umorder ng pagkain. Is Jason Jake your boyfriend, Bella? Tanong ni Naomi sa kanya. Hindi agad siya nakasagot kaya nagpatuloy ito. O nililigawan mo siya? Bilib talaga ako sa mga babae ngayon. Aggressive na pagdating sa pag-ibig. What? No. Mali ka nang iniisip, Mrs. Marquez. Mabilis sa tanggi niya. Tumawa lang ito. I'm just kidding. Masyado ka naman defensive. Napasimangot na lang siya. If you really want to impress Jake, I'll give you a discount. He is my friend, kaya gusto ko siya magkaroon ng masayang love life. Anito. Do you need a little help? Perhaps I can give you some tips. Thank you na lang sa concern, but I don't need it besides. I'm not courting Jake. Gusto ko lang gumante. She couldn't help but tell her their story. Instead of sympathizing with her, Naomi just burst out laughing. Okay, I get your point, Bella, but I don't think Jake would like this idea. Your plan might backfire on you. Paalala nito. Nakakainis kasi yung lalaking yon, kaya dapat lang yun sa kanya. Katwiran niya. I want him to pay for what he did to me. Inagawan niya ako ng taxi at binigyan ng pera na para bang kayang pagtapakan nun ang kasalanan niya. How dare he? Naomi sighed. Siguro hindi na talaga kita madi-discourage sa plano mo, Bella. You're just as stubborn as I was when I was chasing my husband. Well, good luck sa gagawin mo. And call me if you have your problems with Jake. Ibinigay nito sa kanyang personal number nito. Inilista naman niya iyon. Thanks for all the help, Miss Marquez. Mrs. Marquez is too formal. Just call me Nayo. Pagtatama nito. Okay, Nayo. Paka-charge na lang kay Jake ang bayad sa o-orderin ko. Total, siya naman ang kakain ng mga yon. Hindi niya maiwasang mapahagikik. She could already see Jake's reaction. This would put him in his place. Iyon na nga nangyari. Siguradong umuusok ang ilong ni Jake dahil sa ginawa niya. But she didn't feel any remorse. He deserved that punishment. Dahil masaya na sa ginawa niya, itinigil na rin niya ang pagpaparusa rito ng nagdaang araw na iyon na umorder siya sa Love Restaurant. Madali naman kasing humupa ang galit niya at sa ngayon, wala na siya ibang nararamdaman kundi kasiyahan muli sa pagbabalik sa Pilipinas. Magdadalawang linggo na mula nang umuwi siya at hanggang ngayon ay naninibago pa rin siya. Pero mabilis naman siya nakarelate uli sa kulturang kinagisnan niya. Mabuti na lang pala at isang buwan na bakasyon ang hiningi sa kanyang boss. Makakapili niya ng matagal-tagal ang pamilya at mga kaibigan niya. Mag-e-enjoy talaga siya ng husto. Lumabas siya ng kanyang silid para tulungan ng mga magulang niya sa karinderya nila. Nang maubos ang mga customer nila, umupo siya sa isa sa mga silya roon at nakipagkwentuhan sa kanyang mga magulang. Nagtatawanan pa sila nang biglang may pumaradang kotse sa harap ng bahay nila. Bella, sino yan? Tanong ng kanyang ama. Yung kotse pa? Hindi ko siya kilala. Pamimiloso po niya. Nag-peace sign siya rito. Tanungin ko kaya, aalimin ko kung Porsche or Jaguar ang pangalan niya. Pagtayo niya ay lumabas naman ang may-ari ng kotse at naglakad patungo sa kanila.
Biglang binundol ang dibdib niya sa sobrang kaba. Isang tao lang ang alam niyang nakakapagdulot sa kanya ng ganung reaksyon. Si Jake. He was sporting a casual gray shirt and denim pants, and he wore them all. Wala itong suot na shades ng mga sandaling iyon, kaya kitang-kita mga mata nitong kinaingitan niya. He stopped in front of her and stared at her for a moment. Maya-maya pa'y sumilay na ngiti sa mga labi nito. "Hi Bella," bati nito. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya na magsalita ito. She couldn't believe this guy still had such an effect on her. To think 10 years had passed since they last talked at hindi naman naging malinaw ang huling pag-uusap nila. Hinimas ang baba at pinasadahan niya ang tingin mula ulo hanggang paa. Bago pa siya makapagtanong ay nauna na ang kanyang ina. Teka lang iho, parang pamilyar ka sa akin eh." Bumaling si Jake at nginitaan ito. Opo, ako po si Jake. May kaunting atraso lang po ang anak niyo sa akin." Binigyan din pa nito ang salitang atraso at tumingin uli sa kanya. Inirapan niya ito, nakangiti pa rin ito. She was getting annoyed with that smile. If only she knew how to get rid of that cute smile on his lips. "Ikaw na ba yan, Jake?" Buong paghahangang tiningnan ng kanyang ina si Jake. Tila hindi ito makapaniwala sa nakikita. "Kamusta na po kayo? Matagal na pala po nang huli kong pumunta rito." Niyakap nito ang kanyang ina. "Maayos naman kami iho," nakangiting sagot ng kanyang ama nang humiwalay na si Jake mula sa pagkahayakap sa kanyang ina. "Iho, hindi ba sabi mo ay may kasalanan ng anak namin sa'yo? Ano naman yon?" Tanong ng kanyang ina. Inakbayan siya nito. Don't worry about it, tita. Madali naman akong kausap. Hindi ba, Bella?" Nginitian siya nito, giving her assurance a sense of safety. Her mind told her to go away, but her heart told her to stay. She followed her heart. "What kind of compromise?" Tanong niya rito. "A date?" Simpleng sagot nito. "Date?" Nakapanglumba sa mesa niya si Bella. Hindi siya makapaniwalang aalukin siya ng date ni Jake. Sa panaginip lang niya nangyayari ang mga iyon. She felt so overwhelmed na gusto niyang tumalon sa ibabaw ng kama niya at magsisigaw ng, "He asked me on a date!" ng paulit-ulit. Pero na-depress siya nang maalala na compromise date lang yon. She sighed and tried to cheer up. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan para humingi ng tips sa pakikipag-date. Una niyang tinawagan si Fiel. Kahit palagi itong negative sa aspeto ng pag-ibig, maaasahan naman ito pagdating sa fashion. Ito ang takbuhan nila ni Fon tuwing namomroblema sila sa isusuot na damit sa kung anong okasyon. Pangmodelo talaga ang ganda nito at hindi niya alam kung anong ginagawa nito sa course nila noon na pulos jik ang nakakasalamuha sa araw-araw. Mas bagay na rumampa ito sa catwalk kaysa magkapakapuyat sa computer sa paggagawa ng 3D illustrations. Yellow? Iyon ang paraan nito ng pagbati para maging cute ito. She found it pathetic. Blue? Iyon naman ang palagi niyang sagot dito. Tumawag ito. "Oh, Bella, bakit ka napatawag?" Tanong nito. "Fiel, busy ka ba? I need your help. Pwede bang pumunta ka rito sa bahay namin? Wala itong pasok dahil Sabado ng araw na yon." "Call me Fiel and I'll be knocking on your door in a minute." Sagot nito. Hindi talaga nito gustong tinatawag ito sa tunay na pangalan nito. "Okay, thanks." Sunod naman niyang tinawagan si Fon pero walang sumasagot sa telepono nito. Hinayaan na lang niya to. Tutalin nandiyan naman si Fiel para tulungan siya. At habang hinihintay ang kaibigan ay binuksan niya ang kanyang dresser at tinignan ang mga damit niya. Hindi niya alam kung anong isusuot kahit marami naman siyang pagpipilian. "Jeez, Bella, calm down." Pagpapakalma niya sa sarili. "It's just a compromise date. Kabayaran sa kasalanan mo sa kanya. No need to be overexcited." Naramdaman uli niya ang muntik sakit na yon. Aalokin kaya siya ng date ni Jake kung wala siyang kasalanan dito? Naputol ang pagmumuni-muni niya nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Lumapit siya at binuksan yon. It was Fiel. Dumating na pala ito and she felt so elated and relieved. "Hello Bella, bakit ka ba nangiistorbo? Alam mo naman sagrado ang tulog ko para sa atin. Mabuti ka bakasyon, ako. Manganganak na naman ang eyebags ko nito. Shucks!" Umandar na naman ang pagka-bitter nito. Umupo ito sa kama niya.
Okay, I'm so sorry, Fiel. Kaya lang may problema ako. Isinara niya ang pinto at hinarap ito. Hawak ang dalawang napili niyang isusuot. Alin dito ang mas maganda? Kumunot ang noon nito. Inihanda na niya ang tainga niya sa pagbrida nito. Oh, anong gagawin mo sa mga damit na yan? Wala ka naman yata ang dadalawang okasyon eh. I have a date, Fiel, and I don't know what to wear. Inilapit pa niya rito ang dalawang damit. A date? Kanino ka makikipag-date? Saka kailan ka pa umuo sa mga date na yan? Sa pagkakatanda ko, wala ka naman tinatago ang date since college. Kaya nga akala ko tibu ka, tapos ngayon makikipag-date ka? Napangiwi siya sa sinabi nito. Tibo? Hello? Nakita mo ba ang katawan ko? Malusog ang dibdib ko, malit ang bewang ko. Saka ang buhok ko, mahaba at kulot na kulot. Tinikwas pa niya ang buhok niya para ma-emphasize ang kanyang sinasabi. And I wear dresses. Girl ako from head to toe, Fiel. Lalaki rin ang pinag-iinteresan ko. So, anong tiburon? Pagtatagol niya sa sarili. Wala, sagot naman nito. But looks can be deceiving. Nakasimangot ito tumingin sa ibang direksyon. So, may problema yata ito sa mga tibo. Wala siyang panahon para alamin ko anong bumabagabag dito. Date niya ang dapat na pagtuunan niya ng pansin. But Fiel, pagmamakaawa niya rito, itinaas niya ang dalawang damit. Ano ba talaga magandang isuot? Sige na naman, please. Tulungan mo na ako. Mamaya ng date ko at ayaw ko namang ma-turn off sa akin ang kadate ko. Please. Kulang na lang ilumuhod siya sa harap nito. Hindi niya akalaing mahihirapan siya rito ngayon. Hindi yata tama ang timing ng pang-istorbo niya rito. Bumuntong hininga ito, tumingin uli sa kanya. Walang maganda sa mga yan, sagot nito. Napasimangot siya. Mas iitim ka kung dark green ang susot mo. Hindi ka kasing puti namin ni Fon, kaya huwag ka na mangarap na magsuot ng ganyan. Magmumukha ka namang champurado sa color brown. Ano ka ba, Bella? Kung minsan ay hindi talaga niya masikmura ang sobrang kaprangkahan nito, kumuha ito na isa pang damit sa dresser niya. Halos lumuwa mga mata niya sa napili nito. It was a red spaghetti strap dress na regalo nito sa kanya noong huling birthday niya noong nasa bansa pa siya. Hindi niya kayang suotin niyon dahil napakaikli niyon at masyado revealing. Kitang-kita ang cleavage at likod niya. Pakiramdam niya kakabagin siya kapag sinuot niya iyon. Pinakatago-tago na niya iyon sa ilalim ng dresser niya pero nakita pa rin ito. Fiel, baka hindi na yan kasya sa akin. She tried worming her way out of it. Ayaw niyang isuot yon. It would be the death of her. But she knew her friend too well. Ayaw nitong sinasalungat ang gusto niya. Tatawag-tawagan mo ako para humingi ng advice ako anong susuot mo. Tapos ayaw mo naman sa napili ko. Bella, ang labo mo. I'm telling you, put this on and my anger will disappear. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang damit. Ayaw niyang ibagalit ito pero parang lulubog siya sa kinatatayuan niya habang tinitingnan ng damit. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Tinignan niya ito. Bella, if you really want to impress your date, you have to look your best. Hindi naman ginawa ang damit na yan para mapahiya ka. It was made to flaunt your assets, in which you are abundant. Saka maputi kang tingnan sa red. Yan ang laging sinasabi sa ni Fon. Inggit sa kulay mo ang lola mong yon. Nakita mo naman ang damit na yan, ikaw kaagad ang naisip ko. Nakangiting pahayag nito. Kahit minsan ay hindi niya matake ang pagiging pessimist nito. Hindi ito naman ang nagbibigay ng encouragement sa kanya, lalo na kung susuko na siya at kailangan niya ng taong magbibigay ng lakas sa kanya. Ngumiti siya. Thanks, Fiel. Lumabas siya ng kanyang silid at nagtungo sa banyo. Doon niya sinukat ang damit. Walang salamin doon, kaya bumalik siya sa silid niya. Napanganga si Fiel nang makita siya. Kinabahan siya kung kaya humarap siya rito sa salamin para tingnan ang itsura niya. Napasinghap siya nang makita ang kanyang sarili. Hindi mapakali si Bella at palakad-lakad siya sa sala nila. Malapit na mag-alas 8. Anumang oras ay darating na si Jake. Nakamasid lang sa kanya ang kanyang ina at si Brianna. Kahit abala ito sa paglalaro sa iPad niya. Ate, ano ba? Kanina ka pang pabalik-balik dyan. Nahihilo ako sa'yo. Reklamo ng kapatid niya. Hindi niya pansin nito. Mas nag-aalala siya sa sasabihin ni Jake kapag nakita siya. Kanina ay tuwang-tuwa si Fiel nang makita siyang suot ang damit na ibinigay nito.
Kinuhaan pa siya nito ng litrato para ipakita kay Fawn. Bago umalis, binigyan pa siya nito ng iba pang tips sa pakikipag-date at tinulungan pa siyang mag-ayos. Bihira niyang makita ang ganung reaksyon dito. She couldn't wait to see Jake's reaction. Anak, ngayon lang kita nakita nagsuot ng ganyan. Bagay na bagay sa'yo. Lumulutang ang ganda mo, nahangiting sabi ng kanyang ina. She felt her mother's pride habang nakatingin ito sa kanya. Ma, what if I fail? Paano kung hindi niya magustuhan ng itsura ko? Paano kung hindi siya tumuloy sa date namin? Paano kung madulas ako? 3-inch stilettos pa naman ang suot ko ngayon. Baka ikahiya niya ako. Shucks, ayoko mangyari yun, ma. Natatawang lumapit sa kanya na hinawakan siya ng baba. Bella, anak, ano ka ba naman? Calm down. She inhaled deeply. Ako magsasalita siya nang hawakan nito magkabilang pisngi niya. Kung hindi ka kakalma, lalo ka talaga madidisgrasya. Act naturally, na parang mga kaibigan mo lang ang kasama mo. Magsasalita pa sana siya nang may marinig siyang ugong ng sasakyan sa labas. Si Jake, bigla na naman siyang kinabahan. Parang gusto niya tumakbo na lang at magtago sa silid niya. Nahihiya siya sa suot niya, ngunit bago pa siya makatakas ay pumasok na ito kasama ang kanyang ama. Nagtatawanan pa sina Jake at ang ama niya pero natigilan nito ng tumingin sa kanya. Hi, good evening. Kiming bati niya rito. Tila natulala at natauhan nito nang bahagyang ipilig nito ang ulo. Tumikim muna ito bago tumingin uli sa kanya. Nginitian siya nito. Hi Bella, ready to go? Yaya nito sa kanya. Medyo na-disappoint siya dahil wala naman lang itong sinabi tungkol sa suot niya o sa itsura niya. Pero dahil dumating naman ito, hindi na niya pinansin iyon. He offered her his hand at gumiti siya at tinanggap iyon. Nagpaalam na sila sa kanyang mga magulang. She couldn't be more happier. By the way, Bella, you look so pretty tonight. Bulong ni Jake habang nakahawak ito sa braso niya. Biglang kinabahan si Bella nang papasok na sila sa Love Restaurant. Thanks, bulong din niya rito. Naiilang siya sa tingin pinukol sa kanya ng mga taong kumakain doon, lalo na ang kalalakihan. Paninibugho naman ang nakikita niya sa mga mata ng kababaihan. She had never felt this way before. Jake, may lumapit na babae sa kanila at sinalubong sila. Bigla ay parang gusto niyang manliit sa itsura niya. Napakaganda ng babae kahit mukhang mata rito tingnan. And she envied her pretty curls. Mas maganda ang buhok nito sa kanya. Parang modelo to kaya ang tapatan si Fiel sa ganda. Elegante rin itong kumilos. Her voice was familiar though. Naomi? Tawag ni Jake sa babae. She was shocked. So ito pala si Naomi Marquez. Oh, sino tong kasama mo, Jake? A new conquest? Girlfriend? Tiningnan siya nito. Kimi nangingitian niya ito. Naomi smiled back. Hey Naomi, nahawa ka na yata kay Leabel. Nagiging ususera ka na, sabi ni Jake dito sa himig na nagbibiro. Tumawa siya. Siyempre, lagi ko siyang kasama rito kapag nasa Isla Agni kami. Bumaling si Jake sa kanya. Bella, meet Naomi Marquez, my friend at may-ari ng Love Restaurant. Siya rin ang pinakamasarap magluto rito. Nakita niyang bahagyang natigilan ng babae pero umiti ito sa kanya. Naomi, this is Bella Escovel, my high school classmate and friend. Inilahad niya ang kamay niya rito. Nakita naman niya ang pag-aalala sa mga mata nito, as if she was trying to warn her. So she had recognized her. Naomi shook her head. Nice to meet you, Bella. Sumunod na kayo sa akin. Nandito ang table nyo. Nauna na itong naglakad sa kanila habang siya'y palingalinga sa paligid. Every corner of the place, the decor and the furniture spoke of wealth. Napaka-elegante ng lugar na iyon para sa kanya. Parang hindi siya bagay ron. This is the special corner of our restaurant. Nilingon niya si Naomi nang magsalita ito. Napasinghap siya nang makita ang pinuntahan nila. It was an open-air veranda with a view of an exquisite garden below. May narinig din siyang lagaslas ng tubig na marahil nagmumula sa isang fountain. Ito ang reserved area for couples na gusto ng romantic ambience. Kaunting tao lang nakakapunta rito. Mga kamag-anak at kaibigan ko lang. And you are one of the lucky few. Pagkasabi niyon ay naglakad na ito papunta sa loob ng restaurant. May table doon na naghihintay sa kanila. Inakay siya ni Jake doon at inalalayan siyang umupo sa isa sa dalawang silyeroon. Thank you.
Ani at nginitian nito. Umupo ito sa katapat na silya at hinawakan ng kanyang kamay. Tiningnan niya ang magkadaop ng mga palad nila. She felt that familiar heat again. Only Jake could make her feel calm and giddy at the same time. "You're always staring at my hand, Bella. Kahit nung high school pa lang tayo." Untag nito sa kanya. Ito naman ang tinitigan niya. She could see sincerity in his clear gray eyes at parang tuwang-tuwa itong makita siya. What's so special about it? Pagpapatuloy nito. Wala naman. Siyempre, hindi ka ba matutuwa kung hawak ng taong mahal mo ang kamay mo? Pakiramdam mo, you're made for each other, lalo pat matagal nang hinihintay na muli kayong magkita at magkasama. Tila nangangarap na wika niya. Taong mahal mo? You mean me? She stiffened. Uh-oh, what did she say? Ha? Tumawa siya para hindi nito mapansin ang pag-iwas niya. Anong sinabi ko? Tinapik niya ang kamay nito. Huwag mong pansinin na sinabi ko kanina. Concept ko yun sa gagawin naming 3D project pagbalik ko ng Singapore. Sorry. Ano ka ba naman, Bella? Ang pangit na excuse mo. Bakit may naisip ka pang made for each other, Churva? Tapos gagawin 3D project? Tanga lang maniniwala sa'yo, babae ka. Pangangaral niya sa sarili. Wala namang sinabi si Jake. In fact, wala nga ito reaction. She didn't know what she was thinking at that very moment. Jake, okay ka lang? Tanong niya rito. Tumingin ito sa kanya with that mysterious expression in his eyes. Napailing ito at nginitaan siya. I'm fine. Binitawan nito ang kamay nita at sinanyosa ng waiter para dalhin ang pagkain nila. Magsisimula na sana silang kumain nang tumayo si Jake at lumayo upang sagutin ang nag-ring na cellphone nito. Maya-may lumapit ulit sa kanya. Apology was written in his eyes. Bakit? Tanong niya. Pwede bang mauna ka ng kumain? May nangyari kasi sa pinsan ko. I need to be there. I'm so sorry, Bella. Hingin pa umanhin nito. Pero babalik ako. Promise. Just wait for me here, okay? Tumango siya at pagkatapos ay umalis na ito. Lumipas ang isang oras at hinintay pa rin ni Bella si Jake. Kanina pa siyang tapos kumain at nagsisimula ng lumamig ang paligid. Mukhang uulan pa yata at giniginaw na siya sa suot niya. Pero hindi pa rin ito bumalik. Naghintay pa uli siya ng isang oras. Pero wala pa rin ito. Maya-maya pa ay lumapit na ang maternity sa kanya. Ma'am, pasensya na kung naistorbo kita, pero hindi pa kasi nababayaran ng pagkain. Anito, saka inabot ang bill sa kanya. Halos himatayin siya sa laki ng babayaran niya. Hindi niya akalaing ganun kamahal ang pagkain doon. Pwede ba nahintayin ko na lang muna ang kasama ko? Sabi niya kasi babalik siya. May naasikaso lang. Pakiusap niya rito. Halos maiyak na siya. Ni minsan sa buhay niya ay hindi siya napahiya ng ganoon. Parang lulubog siya sa kinauupuan niya. Magsasalita na sana ang waitress nang sumulpot si Naomi. Nakakunot ang noon nito. You're still here? Akala ko kasama ka ni Jason na umalis kanina. Nagtatakang tanong nito. Sabi kasi niya may nangyari sa pinsan niya kaya umalis siya muna. Paliwanag niya rito. Biglang nagpalit na ekspresyon nito. Tila nagalit ito, saka binalingan ang waitress. Don't worry about the bill. Ako nang bahala roon. Tumango na lang ang waitress at iniwan sila. Thank you sa tulong mo, Nayo. Pasasalamat na rito. Hihintayin ko na lang si Jake dito. Umuwi ka na, hindi na babalik si Jake. Nabigla si Bella sa sinabi niya na Naomi. Bakit? Malala ba nangyari sa pinsan niya? No, this was part of Jake's plan. Humarap ito sa kanya. Nalaman niya ang ginawa mo, kaya kinausap niya ako tungkol sa plano niya. Gusto niyang ipahiya ka sa lahat ng tao. I tried talking him out of it. Idinahilan ko na hindi maganda ang kalalabasan ng plano niya, pero tinuloy niya pa rin. Mabuti na lang na kumbinsi ko siyang dito na lang kayo. Pumayag naman siya. Ayoko kasing mapahiya ka. I'm sorry, Bella. Niyakap siya nito. Naging mapait ang panlasa niya. Gusto niyang maiyak pero ayaw niyang maging kaawa-awa sa harap nito. Hindi niya akalaing magagawa yun ni Jake sa kanya. Kahit sabihin pang malaki ang naging kasalanan niya rito. Don't worry. I'm fine. Nginitian niya ito. Uwi na ako. Baka maabutan pa ako ng ulan. Nakita niyang kumuha ito ng pera sa bulsa nito.
Here, take this. Baka wala kang dalang pera. I don't want you to have to walk home. Inilagay nito sa palad niya ang pera. Ayaw sana niyang tanggapin iyon pero pinilit siya nito. Thanks again, Ayo. Nagpaalam na siya rito at lumabas ng restaurant. Naglakad-lakad muna siya para kalmahin ang kanyang sarili. Ang tanga-tanga ko talaga. Bakit ba ako pumayag na makipag-date sa hype na yun? Fool! Hindi na niya mapigilang mapaiyak. Maya-maya pa ay umulan na ng malakas. Hindi siya naghanap ng masisilungan. Gusto niyang madala ng ulan ang pagkapahiya niya. Hindi niya talaga akalayang magpapakatanga siya ng ganoon dahil lang sa isang lalaki. Mas lumakas ang hagulhol niya at napasigaw siya sa sobrang frustration. Mabuti na lang at walang tao roon. Kung hindi, baka mapagkamalan siya baliw. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang mapadaan sa isang tulay, tumigil muna siya para magpahinga ng kaunti. Maya-maya ay minarinig siyang ugong ng motorsiklo. Miss Sexy and Beautiful. Narinig niya ang tumawag na iyon, pero wala siyang panahong makinig sa mga kalokohan. Hindi niya yun pinansin at nagpatuloy lang sa pagmamasid sa tubig. Marami siyang iniisip at ayaw niya ng distraction. Nagulat si Bella nang may malamig pero komportableng bagay na dumaitis sa balikat niya. Biglang-bigla nawala ang lamig na nararamdaman niya. Tinignan niya ito at napagtanto na isa pala yung leather jacket. Napatingin siya sa tao nagbigay sa kanya ng mga iyon. Isang lalaki nakatingin at nakangiti sa kanya. Hi, bati nito. Hindi niya alam kung iiwasan niya ito o babatiin din. Parang wala siyang tiwala sa itsura nito. May bigote at balbas ito at mahaba ang buhok. Naalala niya si Jake. Ito nga, matino ang itsura. Niloko siya. Ito pa kayang mukhang sanggano. Baka nga mas matino pa ito kaysa kay Jake. She decided to greet him. Hi. Tiningnan lang siya nito. Bakit ka nag-iisa? Tanong nito. Mukha pa namang galing ka sa pakikipag-date. Mabuti na lang at ako nakakita sa'yo. Kung hindi, baka nabastos ka na ng kung sinong hudas dyan. Tumingala ito at hinayaan pumatak ang ulan sa mukha nito. He seemed so carefree. Nakakaingit ito. Sino ka ba para magtanong? Saka ano naman ngayon kung nag-iisa lang ako? Mataray na tanong niya. Naalala kasi niya si Jake sa sinabi nito. Baka nga katulad ka ng ibang tao riyan. Matinungan tingnan, manloloko naman. Mga lalaki talaga, walang ipinagkaiba. Pare-pareho lang kayo. Napatingin nito sa kanya. Tila nagulat ito sa sinabi niya. Hinawi nito ang buhok na tumambing sa mukha niya. Gwapo pala ito sa kabila ng facial hair nito. Whoa, easy woman. That's one big accusations. So, Inglesero pa si Mokong? Napaismid na lang siya. Parang nasa film mode siya ngayon. Negative and bitter to the max. Natatawang itinaas nito ang mga braso. Look, I've never killed anybody or ever raped any woman. I don't do that sort of thing. Mabait ako. Tanungin mo pa si Lord. Itinuro pa nito ang langit. Natawa siya sa kabila ng galit niya. Maybe he wasn't bad after all. Okay, I believe you. Masinigpitan niya ang hawak sa jacket na ipinharam nito. Giniginaw na kasi siya. Are you alright? Tanong nito sa kanya. Mukhang nilalamig ka na ah. Halika na, ihahatid na kita sa inyo. She eyed him suspiciously. Napakamot ito sa ulo. I forgot. I haven't introduced myself yet. My name is... Bien Suarez. Inilahad nito ang kamay sa kanya. And you are? Bella Esquivel. Inabot niya ang kamay nito. Lumakas na ang ulan kaya niyaya na siya ni Bien na sumakay sa motorsiklo nito. Tinanong nito ang address niya. Sinabi naman niya rito at inihatid siya nito. Tinulungan siya nitong makababa ng motorsiklo nang makarating na siya sa bahay nila. Thanks. Ibinalik na sana niya ang jacket nito pero tinanggihan nito. Keep that. Malamig dito sa labas. Magkakasakit ka. He brushed his finger on her cheek. Good night, Bella. It was nice to meet you. It was nice to meet you rather. Nang makapasok na siya sa bahay nila, saka lang niya narinig ang pinandar nito ang motorsiklo at umalis. Gumaan na ang loob niya dahil kay Bien. She had temporarily forgotten about Jake. Naalala niya si Fiel. Sayang lang ang effort nito pinagandahin siya. Tatawagan niya ito bukas. Dito niya sasabihin ang frustration niya. Bastard!
May kung anong pumitik sa sentido ni Bella dahil sa nangangagaliting sigaw ni Fiel. Napatingin sa kanilang ilang customer ng coffee shop na iyon. Mabuti na lang at kakaunti lang ang tao roon. Dahil kung hindi, baka akalaing nababalo na sila. Doon kasi siya nakapagkita kay Fiel at Fon nang tawagan siya ng mga ito para malaman kung ano nangyari sa date nila ni Jake. Sinabi niya dito ang pang-iwan ni Jake sa kanya. Sino matinong lalaki ang gagawa nun? Ipinakita lang ng Jake na yon kung gaano siya kabastos. Nagmura pa si Fon at pinukpok ng kamao ang mesa. Halos madurog na rin ang kinakain nitong cake dahil yun ang pinagbalingan nito ng galit. Paano ka nakauwi? Kung iniwan ka ng hinayupak na yun? Tanong ni Fiel. Uminom muna siya ng kape. Nilalamig kasi siya at medyo masakit ang kanyang ulo pagising niya kaninang umaga. May nakilala akong lalaki kagabi. Tumaas ang kili ng dalawa. Don't tell me, nagpa-auto ka sa ungas na yon. Niloloko ka na nga ng isang lalaki, tapos nagpa-auto ka uli sa ibang lalaki. Bella, nag-iisip ka ba? Komento ka agad ni Fiel. Or maybe, may ginawa kayo kagabi kasi nabitin ka rin sa unang guy. Ani Fon. Gaga, gusto niyang pagumpugin ng mga ito. Napailing siya, pero lalo sumakit ang ulo niya. Napapapikot tuloy siya. Hindi ako ganon katanga para lang magpaloko sa dalawang lalaki sa isang gabi, no? Pambihira kayo. Hindi pa nga ako tapos magkwento, may violent at medyo gay na comment agad kayo. Napabuntong hininga siya. Mas matino naman ang nakilala ko kabe kaysa kay Jake. And he was nice. Ibinigay niya sa akin ng jacket niya kahit malamig kagabi at umuulan. Baka may ulterior motive. Nakaismid na sabi ni Fiel. No, inihatid pa nga niya ako hanggang sa bahay namin at ipinatago niya sa akin ang jacket niya imbis na kunin yon na makarating kami sa bahay. Pagtatanggol niya kay Ben, napansin niyang ngumiti ng makahulugan si Fon. Binalingan niya to. What? Nothing. Umiling ito pero nandun pa rin ang ngiti sa mga labi nito. He sounds nice to me. What's his name? Bien Suarez. Napao si Fon. Nice naman ang name niya, Bella. Parang ang gwapo. Ipakilala mo naman siya sa amin. Napasimangot siya at uminom na uli ng kape. Bakit pa parang mas malamig lang ang araw na yon? Gusto na niyang umuwi. Masakit na talaga ang ulo niya. Kaya lang mag-grocery pa siya. Yun na nga ang problema ko. Hindi ko nga nakuha ang number niya. Kaya hindi ko rin alam kung paano ibabalik ang jacket niya. Napapalatak si Fon. Si Fiel naman, as usual, ay tahimik. Naman, Bella, chance mo na yun. Pinalampas mo pa? Para kang ano? Ano? Ngumiti ito. Wala, ano lang. Bumuntong hininga na lang siya. Ay, ewan. Maiwan ko muna kayo. Tumayo siya at medyo nahihilo pa siya, kaya humawak siya sa dulo ng mesa. Mag-grocery lang ako. Sige, bye. Kita-kits na lang. Tinalikuran niya ang mga ito tumungo sa pinto. Oy, tawag ni Fiel sa kanya. Humarap naman siya dito. Ano? Hanggang kailan pala ang bakasyon mo? Tanong nito. Saglit siya nag-isip. 1 buwan tapos babalik ako sa Singapore para pumirma uli ng kontrata. Bakit? Wala naman. Kumaway na ito sa kanya. Sige na, layas na. Pagtataboy nito. Sama mo talaga. Mag-asawa ka na nga nang mabawasan ang pagka-bitter mo. Sigaw niya rito kahit masakit ang ulo. Ikaw muna nang hindi mo nahabulin yung hinayupak na yun. She stuck her tongue out at her friend before leaving the cafe. Hindi makapagdesisyon si Bella kung anong brand ng delata ang kanyang bibilhin. Mas sumama kasi ang pakiramdam niya mula na umalis siya sa coffee shop. Mabigat na rin ang talukap ng mga mata niya at lalo siyang nilamig. Dapat siguro umuwi na lang siya. Hindi na niya kaya. Bibili lang siya ng ilan pang kakailanganin niya. Hinilot niya ang sentido habang itinutulak ang pushcart. Bella! She heard that familiar voice but decided to ignore it. Bigla kasing bumalik ang galit niya. Naglalakad siya palayo pero namalayan niyang may nakaagapay na sa kanya. Tiningnan niya ito at nakita ang seryoso mukha ni Jake. Hi! Sinimangutan niya ito at inirapan. Hindi kita kilala. Binilisan niya ang paglalakad ngunit nakasunod pa rin ito sa kanya. It was useless. Napagod lang siya. Tumigil na lang siya at hinarap ito. What? Galit na tanong niya rito. Ano bang problema mo? I just wanted to apologize about last night, Bella. I'm sorry.
Dahil sa pagkakabanggit nito tungkol sa nagdaang gabi, biglang sumabog ang kanyang galit. "Why, apology accepted," she said with complete sarcasm. "Thank you sa date natin kagabi ha. Ang saya-saya ko. Yun ang pinaka-romantic na date na naranasan ko." Alam niyang pinagtitinginan na sila ng mga tao, pero wala siyang pakialam. Alam mo bang tuyong-tuyo ako nang umuwi sa bahay? Ang bilis ko ngang nakarating sa bahay eh. Alam mo kung anong ginawa ko? Lumipad ako. Parang si Darna. "Thank you so much, Jake. I really enjoyed everything you did for me." Pagkasabi niyon ay nilampasan na niya ito. Parang maiiyak na naman siya sa sakit. Kasabay niyon ay bigla niyang pagkahilo at pagdilim ng paningin niya. Narinig pa niyang tinawag siya ni Jake bago tuluyan dumilim ang paningin niya. Nagulat si Jake nang makita si Bian nang lumabas siya mula sa guest room. Sa bahay niya dinala si Bella nang bigla na lang itong mawala ng malay nang makita niya ito sa mall habang nag-grocery ito. Sinumbatan siya nito sa ginawa niya rito nang nagdaang gabi. "What are you doing here?" tanong niya kay Bian. Abala kasi sa panonood ng TV habang nakasalampak ito sa sofa niya. Tiningnan lang siya nito at ibinaling uli ang paningin sa TV. Si Bian at si Brayden ay iisa. "Ay naku insan, lagi na lang yan ang tanong mo tuwing dadalawin kita." Natatawang sabi nito. Ini-off na nito ang telebisyon na tumayo. "At anong masama ron? Mabuti nga't ninadalaw kita eh." Lumapit ito sa kanya at ginulo ang buhok niya. Tinabig naman niya ang kamay nito. "Hey, hindi na ako bata, Brayden." Inayos niya ang buhok. "Namiss ko lang ang pangungulit mo sa akin nun." Natatawang wika nito. "Sinusundan-sundan mo pa nga ako nun para lang makapagbukas ng chichirya." "So?" "Syempre, bata pa lang ako nun." Napatigil siya nang mapansing may sugat ito sa braso. "Ano yan?" tanong niya habang itinuro ang braso nito. Tila nairita naman ito sa nakita. Bihira niyang makita ng ganun ng pinsan niya. Palagi kasi itong nakangiti. Ikinuwento nito ang pahapyaw na nangyari dito. Panay ang tawa niya habang nagsasalita ito. "Really? Ginawa yun ng isang babae sa'yo?" Amused na tanong niya. "Damn that woman. Hindi pa naman ako naghihirap para nakawan siya at lalong wala akong balak na pagsamantalahan siya." Buong giting na pahayag nito. Nagsasalita sana siya nang pumasok ang katulong niya. Dala ang isang bimpo at maliit na palangganang may lamang tubig. "Sally, dalhin mo na lang yan sa guest room. Ako nang bahala riyan." Tumango naman ang katulong at sinunod ang utos niya. Paglingon niya ay nakakunot ang noo ni Brayden. "Aanin mo mga yun?" Curious na tanong nito. "Wala, may bisita ako." Matipid na sagot niya. Ayaw niyang malaman ito ang tungkol kay Bella. "Aanin niyo ng bisita mo?" tanong uli nito. Bumuntong hininga siya. May lagnat siya. Nawalan ng malay na makita ko sa mall kaya dinala ko rito sa bahay. "May ospital naman, hindi ba?" Tila nagsususpect siya ito sa kanya. Maya-maya ngumiti uli ito. "Bakit dito mo pa dinala sa bahay mo?" Imbes na sagutin niya iyon, ay tumayo na lang siya at pumasok uli sa guest room. Sumunod si Brayden sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama at dinamaan leeg na natutulog si Bella. Napailing siya. Mataas ang lagnat ito. "Sino siya?" Lumapit na rin si Brayden at hinawi ang buhok ng dalaga. Tinapik niya ang kamay nito. "Don't touch her." "Kilala mo si Bella?" Nagtatakang tanong nito. Napatingin din siya rito. "Paano mo nakilala si Bella?" Tanong din niya rito. "I met her last night. Pauwi na sana ako nung makita ko siya. Nag-iisa lang siya at mukhang malungkot. Nakatanaw pa siya sa malayo at nagpapaulan. Akala ko nga multo pero wala namang multong kasing ganda niya." Natawa ito nang sinabi niya iyon pero siya naman ay parang gusto nang suntukin ito. Mukhang may hindi maganda nangyari sa kanya kaya sinamahan ko siya. Mabuti nga't ako ang unang nagkita sa kanya dahil kung hindi, baka napahamak na siya. Inihatid ko pa nga siya habang nasa bahay niya. I swear, I'll punch the hell out of the guy who did that to her. Binalingan siya nito. "Pero Jazz, paano mo siya nakilala?" Tanong niya pa rito. "She was my high school classmate and my best friend too. Ngayon na lang uli kami nagkita pagkatapos ng 10 taon. Hindi niya sinabi dito, nakadate siya ni Bella at nag-iwan ito. Baka magulpi siya nito nang wala sa oras. Mas magaling pa naman ito sa martial arts. "Jake?" Napalingon silang dalawa nang umungol si Bella. Nilapitan agad siya nito. Kinakain na ng guilt ang puso niya.
She didn't deserve this. Are you sure na kaya mo siyang alagaan? Tanong ni Brayden sa kanya. Tumango siya. Tila na kontento naman ito kaya humakbang na ito papunta sa pinto. Kung may kailangan ka pa, nasa kabilang kwarto lang ako ha. Nakangiting bilin nito bago tuluyan lumabas ng kwarto. Pinagsawa niya ang sarili na sa pagtitig sa pagtulog ng dalaga bago siya tumayo at kumuha ng damit para dito. Maaliwalas na ang pakiramdam ni Bella. Hindi na masakit ang ulo niya at hindi rin siya nahihilo. She felt something warm beside her at lalo siyang isiniksik ang sarili roon. And she indulged herself in its heavenly fragrance. Hindi niya akalaing may ganung bagay pala sa mundo. She just wanted to stay with this. This was her paradise until she heard that very sexy drool. Good morning, Bella. Napamulat siya at napalayo sa mainit na bagay na iyon, which turned out to be Jake's naked body. Naked body? Napatili siya. Naalarma naman ito at tinakpan ang bibig niya. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Napatingin siya sa katawan nito. Nakasuot naman pala ito ng jogging pants. Kumalma siya at inalis ang kamay nito. Bakit ako nandito? Saglit na tiningnan niya ang kanyang sarili. She was wearing an oversized shirt na alam niyang hindi kanya. At bakit ganito ang suot ko? Nasaan ang damit ko? Anong ginawa mo sa akin? Bakit kita katabi? Natatawang itinaas nito ang kamay. Hey, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Una, nandito ka sa bahay ko. Specifically, sa guest room. Dahil nimatay ka nung makita kita sa mall kahapon. May lagnat ka kasi. Hindi na kita iniuwi sa inyo kasi mas malapit ang bahay ko. Pangalawa, medyo pinagpapawisan ka sa damit mo, kaya pinalitan ko. Nagsasalita sana siya nang dinugtungan nito ang sinabi. Pinapalitan pala sa katulong ko. Pangatlo, pinalabhan ko muna ang damit mo kina Aling Dahlia. Tuyo na siguro yun kaya pwede mo nang isuot mamaya. Pang-apat at panghuli, tinabihan kita kagabi dahil nagdideliryo ka na. Pinalutan na kita ng makapal na kumot pero wala pa rin nangyayari. Nanginginig ka pa rin and you were talking in your sleep. Then the idea came to me. Kung ang ordinaryong kumot walang nagawa, maybe a human blanket would do so. Iyon na nga. Mukhang epektibo naman. He smiled and winked at her. Bumalik ang galit niya rito at nasampal niya ito. Tila nagulat naman ito sa ginawa niya at napamaang na lang sa kanya habang nakakunot ang noo. Tumayo siya sa kama at hinanap ang mga gamit niya. Why did he do that? Tanong nito na makabawi na. Nilingon niya ito at nakitang hinihimas nito ang namumulang pisngin nito. Serves him right. Nilapitan niya ito at dinutdut ang ilong nito. Iniiwas naman ito ang mukha niya. Hoy, akala mo ba nakalimutan ko ng ginawa mo sa akin nung isang gabi? Remember our date? Binigyan diin niya ang salitang date. She could see guilt in his eyes, pero hindi siya paloloko rito. Once was enough. Kasalanan mo kung bakit ako nagkasakit. At kahit na inalagaan mo ako ngayon, hindi pa rin kita patatawarin. Humalikop-kip siya. Tumayo na rin si Jake sa harap niya at nagpamaywang pa. At ibinalandra pa talaga ang katawan sa akin. Kapal. Ayaw naman niyang aminin pero apektado siya sa nakikita. He had such a nice physique. Kakaiba rin sa mga reference na ginagamit niya sa kanyang 3D model. She wanted to rain kisses on his body. Napangiwi siya sa naisip. Stupid, nag-iisip ka pa ng ganung bagay sa mga oras na to? Hindi ko kasalanan na nangyari sa'yo. Nagkasakit ka dahil nagpaulan ka. You brought that upon yourself kaya wag mo akong sisihin. Nanilisik pa ang mga mata nito habang nakayuko sa kanya. She gasped. He was the worst, insensitive pig. Gusto nang sumabog ng galit niya at sampalin uli ito, but she still believed in the power of reason. Kinalma niya ang sarili at tiningala ito. Hindi mo kasinalan? Damn you, dinuro niya ito. Sino ba nang iwan sa akin sa restaurant na yun? Ang nagsabing may sakit ng pinsan niya. Ang nagpaasa sa akin na babalik siya. Hindi ba ikaw? Alam mo ba nagmukha akong tanga ron? Gumaralgal ang boses niya. Hinintay kita dahil umasa ako na babalikan mo ako. Pero niloko mo lang ako. Masakit yun ha? Alam mo ba? Tumulo na mga luhang pinipigilan niya. Pinahid niya ito. That was the most embarrassing moment of my life. Iyon ang first date ko. Tapos iniwan pa ako ng kasama ko. It hurt a lot.
Yumuko siya, tinakpan ang mukha para hindi niya makita reaksyon ni Jake. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili pero lalo lang siya naiyak. Nakarinig siya ng buntong hininga at mga yabag. Yung kaliwang pintuang banyo, nandun ang damit mo. And your bag is in the drawer. Maiwan na kita para makapagbihis ka. Narinig niyang bumukas ang pinto at na mag-angat siya ng tingin, nakita niyang lumabas si Jake. Gosh, you're so pathetic, Belle. Aniya habang pinapahid ang mga luha. Bakit ka umiyak sa harap ng gagong yun? He's not worth it. Pangaral niya sa sarili, saka pumasok sa banyo. Nang makapagpalit na siya ng damit ay lumabas na siya ng silid at hinanap si Jake para magpaalam. Bago siya makababa ng hagdan ay narinig niya may tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki na naglalakad papunta sa direksyon niya. Kumunot ang noo niya na makilala ito. Bien? Anong ginagawa mo dito? Tumigil siya sa paglalakad at hinintay ito makalapit sa kanya. Nakitulog, nahangiting sagot nito. Magkasabay na silang naglakad patungo sa hagdan. Kilala mo si Jake? Nakataas sa isang kilay na tanong niya. Nahangiting tumango ito. He's my cousin. Magsasalita sana siya nang bumukas ang pinto na malapit sa kanila at lumabas mula ron si Jake. Nakabihis na ito at masama-masa pa ang buhok. Halatang bagong paligo. Naningkit ang mga mata nito pagkakita sa kanila, lalo na nang mapadako ang tingin niya sa kanya. Brayden, sabay na sabi nila ni Jake ngunit naputol niya ang sasabihin pa nito. Brayden, pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Tanong niya rito. Nagtatakang napatango naman ito si Brayden sa kanya, saka nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Jake. Para huwag nang magtanong si Brayden ay agad niya itong inakay pababa ng hagdan. Hey, hindi na ba kayo mag-aalmusal? Pahabol na tanong ni Jake. No thanks, sigaw niya. Nakakahiya na sa'yo kaya uwi na lang ako. Pinilisan niya ang paglalakad habang hila-hila si Brayden. Malapit na sila sa pinto na magtanong ito. What was that all about? Magkagalit ba kayo? Wala, hindi kami magkagalit ni Jake. Magkaaway lang. Sagot niya at naakmang papasalita uli ay dinugtungan niya ang sinabi. Help me out now. I'll let you and I'll tell you later, okay? Brayden smiled at last. Okay, as you wish, my lady. Pero agad namang nawala iyon ng kapain nito ang bulsa. But I've forgotten my keys. Brayden! I hate that man. Sigaw ni Fawn at pinukpok ang mesa nila. Nagkatinginan na lang sina Bella at Fiel nang magkita silang tatlo sa coffee shop na iyon. Uminom na lang siya ng kape at napailing na lang si Fiel. Can you believe it? That bastard shouted at me sa sarili kong pamamahay. I hate his guts. Nanginginig na inilapag niya ang mug niya dahil sa pinipigil na tawa. Fiel looked bored. Hindi na naman nila pinakailaman si Fawn dahil sa kanila mabubunto ng galit nito. Kaya hinayaan na lang nila itong mag-outburst. And then, sinabihan pa akong kaya niyang makakuha ng babae kahit hindi niya pwersahin. Tam, ang mukhang dukhang yun. Naiinis talaga ako. Yun lang ba ang dahilan kaya tinawagan mo kami? Aba, hindi kami pumunta rito para maging shock absorber mo lang. Umandar na naman ang kaprangkahan ni Fiel. Mukhang dito na mababaling ang galit ni Fawn. It was time for a detour. Shopping na lang tayo. Yaya niya rito. Napatingin ang mga ito sa kanya. What? Nagtatahang tanong niya. Pero ang totoo ay nakahinga siya ng maluwag. May pera ka? Let's go! Tumayo agad ang dalawa. Napakamot siya sa ulo. Mali yata ang diskarte niya. Ubusin ko lang tong kape ko. Umupuli ang mga ito. Hindi pa nga niya na itataas ang bag niya na magsalita ang mga ito. Ang tagal naman. Gusto ko na mag-shopping, sabi ni Fiel. Hindi ba may makita at may nakita tayong magandang damit kahapon, Fiel? Sabi naman ni Fawn. Oo, sana nga mabili natin. Lihim siya napangiti. Ibang klase talaga mga kaibigan niya. Walang kapalit. Binagalan niya ang pag-inom para mainip ang mga ito. Natatawa na siya sa reaksyon ng mga ito. Tiningnan pa talaga siya ng maigay ng mga ito kaya hindi siya makainom ng kape. Ang bilis-bilis mo naman, Bella. Nahangating wika ni Fiel. Alam niya ang galit na ito pero bago niya sagutin ito ay may lumapit na crew sa kanila at may inilapag na ube cake sa harap nilang tatlo. Nagkatinginan sila. Binalingan niya ang crew. Hindi kami umorder ng cake.
Ngumiti ito sa kanya. Ma'am, pinabibigay po yan ng admirer nyo. May itinuro itong customer at tinignan niya ang tinutukoy nito. Pati sina Fawn at Fiel ay napatingin din. Naningkit ang mga mata niya nang makita si Jake na nakaupo sa isang mesa kasama ang isang maganda at pitit na babae. Kumaway sa kanya si Jake at ang babae naman ay nakangiti sa kanya. Biglang may pumitik sa sentido niya at parang gustong sumiklab ng puso niya sa galit. Hey, who's that? Tanong ni Fiel. Jake, simpleng sagot niya. Napasinghap ang magkaibigan niya. Binalingan niya ang crew. Pakibalik ang cake sa kanya at pakisabing huwag siyang mamungka sa dalawang ilog ng harapan, okay? Tumango ito at dinala ang cake pabalik sa mesa ni na Jake. She took the opportunity to leave. Sumunod sa kanya sina Fiel at Fawn. Bella, tawag ni Jake sa kanya. Napalingon siya. Seryoso mukha nito. We have to talk and clear things up. At ano pa bang pag-uusapan ninyo ni Bella? Tanong ni Fiel. Nakaharang ito sa kanilang dalawa ni Jake. You're already history, kaya wala na kayong dapat pag-usapan pa. Banat naman ni Fawn. She saw irritation and impatience in Jake's eyes. Fiel, Fawn, mag-abang na kayo ng taxi. Pakiusap niya sa mga kaibigan niya. Baka kasi magsalpukan sina Jake at ang mga kaibigan niya. Mahirap na. Hintayin niyo na lang ako. Don't try to hurt Bella or else makakatikim ka sa amin. Banta pa ni Fiel bago sila talikuran. Even Fawn gave Jake her killer stare before following Fiel. Hinintay muna ni Jake na mahalayo ang mga kaibigan niya bago ito nagsalita. Humalukip-kip siya. Ako ang dapat na magtanong niyan. Bakit mo ako binigyan ng cake? May ka-date ka. Wala ka talaga respeto para sa mga babae. First class jerk. I have to say. Napamaywang to. Leable's not my date, okay? And that cake really is for you. Paliwanag nito. And she felt insulted. Ano bang tingin nito sa kanya? Cheap? Katumbas lang ng cake ang pagkatao niya? Bakit? Sa tingin mo, katumbas lang ng isang cake ang pride ng bilang babae? Namaywang na rin siya at sinalubong ang tingin nito kahit masakit sa leeg niya. Bumuntong hininga ito at napakamot sa sentido. I just want to patch things up with you. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata na ikinailang niya. Magalit ka, Bella, magalit ka. Huminga siya ng malalim at muling tumingin kay Jake. And you think a cake can fix everything? You think I'm that cheap? Akmang magsasalita ito ng pigilan niya. Hindi mo kasi naiintindihan ang point ko, so this conversation is useless. Good day, Jake. Tinalikuran niya ito at sinundan ng mga kaibigan niya na kanina pa palang nakatingin sa kanila. Mukhang handa mga ito sumugot kung sakaling nasaktan siya ni Jake. She summoned up her warmest smile to calm her friends at muling tumingin kay Jake. Kitang-kita niya ang pagsisisi sa mukha nito at naawa siya dito. Bella, tara na. Ani Fiel na nakasakay na sa taxi at hinihintay siya. Sumakay na rin siya sa taxi. Nilingon uli niya si Jake. Nakita niyang nilapitan nito ng pitit na babae ng initian. Bigla siya nakadama ng selos kaya iniiwas niya ang tingin sa dalawa. Ayaw niya masaktan ni Jake. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.